Magandang umaga po sa inyo. 10:59, mag-alas 11 na. Late na po tayo. Pasensya na po kayo. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, depende po sa pangkalusugan ni Brad Calix ngayon. Pero nagsusumikap naman tayo na tayo ay magsimula ng maaga. Kasi mas maganda yung mas maaga kaysa yung late na eh. Magkagayad pa, salamat sa Panginoon sa opportunity na ginhatag sa atin sa Ginoo sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat sa iyong kabutihan sapagkat natuloy ho yung broadcast na ito. Salamat po dahil napakabuti niyong Diyos. Salamat sa mga nakalipas na oras sa inyong pag-guide sa amin. Nagising ho kami kanina. Salamat po sa inyong kabutihan at umaasa kami, Banal na Espiritu, na bibigyan niyo kami ng kaliwanagan ng kaisipan, lalo na sa pagtunghay namin sa salita ng Diyos maya-maya. Umaasa po kami ng inyong patnubay. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mama Mary, please pray for us. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops natin sa buong Pilipinas. Siyempre kay Pope Francis. Good morning, Pope Francis, mula dyan sa Vatican. Hangad po namin na kayo po ay totally makarecover sa inyong pangkalusugan at kami huy nagdadasal dito sa Pilipinas para po sa inyo, Pope Francis. Magandang umaga po. At ganoon din, binabati ko lahat ng ating mga kaparian sa buong archipelago. Pagbati sa aking bishop sa Diocese of Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Magandang umaga, Bishop, at sa lahat ng mga kaparian kasama niya dyan sa San Sebastian Cathedral. God bless po sa inyo. At syempre, happy sacerdotal anniversary sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca sa araw na ito. Pads, magandang umaga po. God bless. At sa lahat ng mga parishioners ng nabanggit na simbahan. Magandang umaga rin sa aking makasamang kaparian dyan si Father Nobles at si Father Egay. Maraming salamat po. Magandang umaga rin sa aking mother, kay Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Cainta, sa lahat ng aking mga kapatid. Maging dyan sa Pangasinan, kay Julie, saka kay Buboy, kay Sheila, ganoon din kay Ronlian, kay Ate Lydia, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, magandang umaga. Kay Buddy, kay Bimbim, kay Picoy, magandang umaga. Kay Rox, kay Esme, sa kanilang mga anak, magandang umaga sa inyo, mga tol. At sa lahat ng mga kaibigan nating pastor, nationwide, magandang umaga po sa inyo. Alright, dako muna tayo rito mga kapatid sa Code of Canon Law bago tayo bumaybay doon sa ating Gospel for today. Sa Canon Law, paragraph 213. Okay, paragraph 213, ang sabi diyan, the Christian faithful have the right to receive assistance from the sacred pastors out of the spiritual goods of the church, especially the Word of God and the sacraments. Mga kapatid, binabanggit dito, ano bang meron tayo? Ano bang karapatan natin bilang miyembro ng simbahang Katoliko? Pag tayo po ay legit na miyembro, meaning tayo ay dumaan sa tamang proseso ng baptism, sacrament of baptism, na confirm po tayo at tayo nagpa-participate sa Eucharist. Anong maasahan natin sa ating mga pastor, yung ating mga bishops at mga kaparian? Ang sabi ho ng Code of Canon Law,
ay the Christian faithful. Meaning, pag sinabing the Christian faithful, ito ay tumutukoy sa lahat ng Katoliko. Sabi po dyan, have the right, karapatan ho eh. So mabigat ho ito. Right, karapatan. Ano po yung karapatan natin? Na tumanggap ng tulong. Okay, anong klaseng tulong? Mamaya-maya babanggitin. Kanino manggagaling itong assistance na ito? Ang sabi dyan, from the sacred pastors. Now, sino itong sacred pastors na ito? Ito po yung mga bishops natin at yung mga kaparian natin. Kaya tinawag silang pastors, plural, kasi nga ang kanilang pangunahing ministeryo ay pakainin ang tupa ng Panginoon Diyos. People of God ho ang isa sa mga tawag sa atin sa konteksto ng Katoliko. We are the people of God. We are the sheep of the Lord Jesus Christ. At yung nag-aalaga po sa atin, walang iba kundi ang ating mga bishops, yung ating mga kaparian. At tinawag itong mga sacred. Bakit sacred? Galing sa Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa ating mga pastor, sa ating mga bishops. Kung walang bishop, wala akong kaparian. Sino nagtatalaga ng mga pare sa bawat parokya? Ang bishop. Ang bishop po yung binigyan ng may delegated authority. Ang bishop, direkta, galing po sa ating Pope. At ang Pope naman, direkta, galing sa Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya ho, may order tayo sa ating simbahan. Hindi ho tayo katulad ng ibang mga denomination na medyo magulo. Tayo po, may sistema po tayo. Hierarchy po tayo, mga kapatid. From top to bottom ho tayo. Oho. At sigurado ho na pwede natin matanggap mula doon sa ating sacred pastors, ano po, yung spiritual goods of the church. Ano po yung spiritual? Hindi po finances ang pinag-uusapan dito. Pangunahin, karapatan natin na matanggap ng tulong to receive assistance from the sacred pastors, yung spiritual goods of the church. Ano po yun? Dalawa po. Especially the Word of God and the sacraments. Mga kapatid, ang priority ng mga pare natin at mga bishop ay alagaan tayo ng mga tupa ng ating Panginoon. May matindi silang pananagutan para sa atin. Kaya nga mahalaga sa mga bishops at mga pare na napupulfill nila yung kanilang ministry. Naalalayan tayo ng mga Katoliko. That's the primary task bilang mga pastor ng simbahang Katoliko. Opo. Pagdating sa Word of God. That's why yung mga preparations nila sa mga homilies po nila, alam niyo naman sa atin sa Katoliko, araw-araw ang misa. Opo. Araw-araw ang misa. Pagka Sunday naman ay marami huyang mga misa. Depende po sa laki ng parokya. Pero ang pinaka-sentro ng mga kaparian natin at mga bishops ay pakainin tayo. Responsibilidad nila na pakainin tayo na salita ho ng Panginoon Diyos. Kaya ang ating dapat gawin bilang mga miyembro na simbahan, ipanalangin natin sila na sa kanilang preparasyon sa pag-aaral ng salita ng Diyos para maibahagi sa atin ng mabuti ang salita ho ng Panginoon Diyos. At yung binabanggit dito na sakramento. Sila ho ang nagbibigay niyan, mga kapatid. Although yung mga lay ministers natin ay extension lang ito ng ating mga kaparian. Maraming salamat Fulgencio Calago, Rolando Saniel, at Alan Janeta. Salamat for joining sa ating broadcast. So balikan ko lang ulito, ayon po sa Code of Canon Law ng ating simbahan, the Christian faithful, meaning tayo na mga Katoliko, have the right. Mga kapatid, karapatan ito hindi privilege. Magkaiba ang privilege, iba yung right. Karapatan mo na tumanggap ng tulong, sabi diyan, the Christian faithful have the right to receive assistance from the sacred pastors
out of the spiritual goods of the church. Ano po yung spiritual goods? Especially the Word of God and the sacraments. Mga kapatid, mahalaga po ito. Meron tayong 7 sakramento at sana po ay nai-enjoy natin yan. Tayo po ay papalapit na dito sa ating Lenten na season. At kailangan na paghanda na po natin to. Yung ating kada misa. Alam niyo naman sa misa, kompleto tayo. 1 oras nga lang yan, pero kompleto na ho yan. At ang pinakasentro ng misa o yung Mass ay yung Liturgy of the Word at yung Eucharist, mga kapatid. Inseparable po yan. Hindi pwedeng tumayo yung isa lang, no? Hindi ho. Hindi pwedeng Word of God lang. Wala po yung Eucharist. Alam natin ang Word of God ay si Jesus mismo. At ang Eucharist ay si Jesus mismo. In other words, ang sentro ng Catholicism o ng Catholic Church, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Adolfo Gabato Villacura, magandang umaga bro. Salamat for joining mula dyan sa Aluginsan, Cebu. Salamat. Alright, dako tayo sa ating Gospel for today. Tayo ay nasa John chapter 8 verse 12. Sabi po rito, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, "Ikaw lang naman ang nagpapatotoo tungkol sa sarili mo, kaya hindi ka paniniwalaan." Sumagot si Jesus, "Kahit na nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, ang sinasabi ko ay totoo, dahil alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit kayo, hindi nyo alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa pamamaraan ng tao, pero ako ay hindi humahatol kanino man. Kung hahatol man ako, ay tama ang hatol ko, dahil hindi ako humahatol ng mag-isa kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin. Hindi ba't nakasulat sa kautusan nyo na kapag tugma ang patotoo ng 2 saksi, nangangahulugang totoo ang kanilang sinasabi? Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin." Nagtanong ang mga Pariseo, "Nasaan ba ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana ninyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama." Ang mga ito'y sinabi ni Jesus nang nangangaral siya sa templo, malapit sa lalagyan ng mga kaloob. Pero walang nagtangkang dumakip sa kanya dahil hindi pa dumating ang oras niya. Mapapansin niyo mga kapatid, itong teksto natin sa umagang ito, yung Gospel of the Day natin. Ito ay serye doon sa katatapos natin pinag-usapan, yung babaeng nahuli nila sa pangalo niya. Hindi ho ba? Fresh pa ho ba sa inyong kaisipan yung homily kahapon na binanggit ng ating mga kaparian? Ano ang purpose nila? Bakit sila nagdala ng babaeng nahuli sa pakikiapid? Gusto lang nilang i-test uli si Jesus kung anong sasabihin nila. Pero napakatalino ng Panginoon Diyos, hindi ba? Nung dinala ay sabi nila, ayon sa kautusan, ayon kay Moses, stone to death dapat tong babaeng ito kasi masama siya, ganito ginawa niya. Hinatulan ba niya yung babae? Hindi ho. Siya po ay yumuko at sumulat sa lupa. Wala sinabi si John kung anong sinulat, pero nagsulat ang ating Panginoon. Marahil ang sinulat ng Panginoon Diyos ay yung mga kasalanang nagawa ng mga taong nag-aakusa sa ating Panginoon. Hindi natin alam, yun ay opinion lamang. Pero ang punto de vista, mga kapatid, ay napansin natin na ang Panginoon ay hindi humahatol. Hindi siya katulad natin na konting kibot lang ay madali tayo magsalita laban sa ating kapwa. Pero ang Panginoon, bagamat ang babae ay tunay na nagkamali, ay binigyan niya ito ng second chance. Sabi niya sa babae, "Oh, asan sila? Meron bang humatol sa'yo?" Sabi ng babae, "Wala po." Ano sabi sa kanya ng Lord? "Sige, hindi rin kita hatulan."
Uwi ka na, pero huwag ka na magkasala ulit. But prior to that, ang sabi ng Lord, sige, kung sino walang kasalanan sa inyo, ang unang kumuha ng bato at batuhin itong babae na ito. Meron ba kumuha ng bato? Mula doon sa mga nag-aakusa sa babae na huli nila sa pakikiapig? Wala po. Bakit? Guilty sila lahat. Mula doon sa mga religious people, mga Pariseyo, napaka numero uno na mga makasalanan itong mga taong simbahan na ito. Nakakatakot yan sa ating panahon. Kung tayo ay mga taong simbahan, tayo ay mga naglilingkod, di ba? Maging maingat po tayo kasi baka tayo yung pinagmumulan ng karumihan sa loob ng simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong tutulad sa mga Pariseyo, mga kapatid, na magaling sila magtuturo sa ibang tao pero nakalimutan nila na sila pala mas malala pa yung kanilang ginagawa sa kanilang gustong hatulan. Sabi ng Lord, alis ka na, sige, pero huwag ka na muli magkasala. At dito sa talatang 12 hanggang sumusunod, ang pinaka-premise dito, mga kapatid, yung sinabi ng Lord sa talatang 12. At ito yung gusto kong sentrohan natin, yung verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Pansinin nyo, yung sinabi to ng Lord ay doon nasa templo uli siya. Ang eksena nasa templo, malapit doon sa treasury. Okay? Malapit doon sa treasury, kung saan nagbibigay ng mga handog ang mga tao sa templo. Ang sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng mundo. Ang sabi niya, ako ang ilaw ng mundo. I am the light of the world. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, ngunit magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Gusto ko sana sentrohan yan, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, I am the light of the world. Bakit niya sinabi na I am the light? Yung personal pronoun I ay tumutukoy yan sa Panginoong Jesus mismo. Sabi niya, I am the light of the world. Kaya nga yung title natin dyan, Jesus, the light of the world. Ano ba ang silbi ng ilaw, mga kapatid? Nakikita mo yung aking ilaw, medyo nakabakat dito sa background ko. Yung ilaw nasa bandang taas. Ito po yung ilaw. Parang hindi masyadong maganda yung ano niya, di ba? Kaya hanapan ko ng paraan yan na hindi siya magre-reflect. Baka ilagay ko yan dito sa aking kanan para walang ganyan-gan yung ilaw. Yan yung ilaw. Nagre-reflect ang ilaw dito. Napansin nyo? Ang ilaw nasa taas. Ano ang silbi ng ilaw na ito? Kung papatayin ko tong ilaw na ito, makikita nyo si Brad Alex. Makikita nyo pa rin ako. Kaya lang blurred. Hindi malinaw. Importante ang ilaw. Pero walang kwenta tong ilaw na to kung hindi nakasaksak yan. Dapat may source yan. Ipa-plug mo yan para magkailaw. Now, kung mai-plug mo man yan, kung walang kuryente, wala ring saysay. May silbi ang ilaw. Kailangan natin ng ilaw. Pero kung papipiliin kayo, anong mas gusto nyo? Tubig o ilaw? Siyempre, tubig. Maski walang kuryente tayo, okay lang tayo eh. Pero pag wala tayong tubig, mahirapan tayo mabuhay. Magbubuhay tayo maski wala ito. Okay, sa physical. Pero spiritual aspect, mga kapatid, kailangan natin ng ilaw. Yung gabay. Sino tong ilaw na ito? Si Jesus. Ang sabi ng Lord, I am the light of the world. Siya po yung ilaw ng sanlibutan. Maraming tao sa sanlibutan, sa Pilipinas na lang, ito'y binubuo ng mga mayayaman at mga 95% to 97% na mga mahihirap, mga kapatid. At ang sanlibutan ng Pilipinas ay punong-puno ng korupsyon. Malapit na po yung eleksyon at napakaraming trapo ang mga tumatakbo na walang malinaw na plataporma, puro lang porma, walang plataporma. Maraming pabebe, maraming pabida, maraming bangayan.
Meron tayong nakitang video na yung mga machine na gagamitin ay nahuli na ilalagay doon sa pribadong lalagyan na lugar, na bahay. Anong pwedeng gawin doon? Yan po ba ay ilaw ng ating, magsisilba ba yung ilaw ng ating gobyerno, pamahalaan? O isang madilim na naman na tagpo yun sa atin sa eleksyon? Mga kapatid, ang ating paligid ay punong-puno ng kadiliman. Maya't maya ang paggawa ng krimen, especially tumataas na naman po ang percentage ng mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Lantaran na po ngayon, hindi sa panahon ng administrasyon ay 6 na taon na nahimik po ang mga tao. Pero siguro sa sobrang kasabikan nila for 6 years, dahil napaka-strong yung implementation, although hindi tayo sumasang-ayon doon bilang Katoliko sa EJK na nangyari, ang Katoliko po ang tayo doon ay laban tayo sa pagpatay. Hindi tayo sumasang-ayon doon. Pero nakita natin na may mga naganap na walang due process doon na naganap. At ang matibay na tindig na simbahang Katoliko ay hindi natin pwedeng i-justify yung pagpatay ng tao. Mga kapatid, madilim ang paligid natin. Maraming tao na sabihin na nating marahil Katoliko ang involved sa robbery and hold-up. Mga Katoliko yan na matagal nang hindi na sila nakakabit sa simbahan. Mga Katoliko yan sila probably na talagang dating merong matibay na relasyon sa Panginoon, pero nung sila ay mag-decide na hindi na nagsisimba, ang dyablo ay gumalaw sa kanilang utak, pinatakbo ang kanilang kamay at kanilang puso sa paggawa ng krimen. Probably mga Katoliko yan, mga kapatid. Marami tayong pwedeng trabahuhin, mga kapatid, sa ating mga kapatid na nawala sa proper na landas. Kaya ho nagsusumikap si Brad Calix na i-encourage sa mga tutulog-tulog na Katoliko sa Pilipinas na muling magising sa katotohanan na ang mundo natin, hindi ho tayo pabuti. Tayo ay pasama ng pasama. Baga sa spiral pag ganun tayo, pababa ho tayo. Hindi ho tayo pabuti. Magmasid ho kayo sa inyong paligid. Magmasid kayo sa bansa natin. Magmasid kayo sa mga politicians natin. Napakaraming corrupt na politicians. Mas magandang iboto yung mga bago. At least, wala pa masyadong alam yan. Wala silang iniisip na ganyan pa na magko-corrupt sila. And probably later on sila mag-iisip yan. Pero malayo-layo pa yon. Pero kung mga Katoliko yan, na karamihan tumatakbo sa kanila na may tamang katekismo, may talagang takot sa Diyos, talagang palagay ko bago sila ma-involve sa hindi magandang bagay, mag-iisip muna sila, mga kapatid. Iba na ho'y nangyayari, mga kapatid, sa mundo natin. Kaysa sabihin natin may pag-asa pa ba, Brad Calix, yung bansa natin? May pag-asa pa ba ang mga Katoliko sa Pilipinas na maging totoo? Malaki ho ang pag-asa. Anong dapat gawin natin bilang mga Katoliko? Lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Bakit? Siya po yung liwanag. Ang tanong lang naman dyan, gusto mo bang lumapit sa Kanya? Ang tanong dyan, kaya mo bang ibaba yung sarili mo para ang Diyos ang manguna sa iyo at magsilbing liwanag mo? Maraming nadidiliman ng mga tatay. Ang mga nanay maraming nadidiliman sa kanilang pagdidesisyon. Bakit? Wala na ang Panginoong Hesus kasi. Hindi na nila naisama sa kanilang plano sa buhay, sa kanilang karir. Kaya bagamat may pera sila, madilim pa rin ang buhay nila. Wala po sa pera ang pagiging maayos o pagkakaroon ng liwanag. Mga kapatid, ang liwanag nag-iisa lang, si Jesus lang. Wala yan sa pera, wala yan sa tinapos mo. Okay? Magliliwanag ang buhay mo katulad nito kapag
naka-anchor ka sa Panginoong Yesus. Pangalawa, sa turo ng simbahan. Pangatlo, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, I am the light of the world. May gagawin tayo. Una, makikita mo dito, sino ba ang liwanag? Si Jesus. Hindi po ang religion. Hindi po yung ibang mga bagay-bagay. Anong gagawin natin bilang Katoliko? Ang sabi ng salita ng Diyos, whoever follows me or whoever follows Jesus will not walk in darkness. Ang pangako ng salita ng Diyos, kapag ka kinilala mo si Jesus bilang light of the world, at kung ikaw ay magdi-decide na sumunod sa Panginoong Yesus, ang sabi ng salita ng Diyos, you will not walk in darkness. Ano ba itong darkness na ito? Ito yung mga doubts ng buhay natin. Ito yung mga pag-aalala ng ating buhay. Ito yung mga dati nating buhay na iniwan na natin. Ito yung parang malaimpyernong buhay sa lupa, mga kapatid. Ito yung darkness. Yung wala ka sa kalooban ng Diyos, yan po yung darkness, mga kapatid. Hindi ho yan walang ilaw lang. Hindi ho. Pag nasa darkness ka na Katoliko, hindi mo makita yung kalooban ng Diyos. Kasi nga nasa darkness ka. Hindi ka na nagsisimba. Hindi ka naglilingkod sa Panginoong Yesus. Ang pamilya mo napabayaan mo. You are in darkness. Madaling maging Katoliko, sabi nga nila, pero napakahirap maging tunay na Katoliko. At lahat naman tayo nagdi-desire na maging tunay na Katoliko, mga kapatid. Number 1, gagawin natin, we have to realize na meron tayong light. Ang light natin ay ang Panginoong Jesucristo. Secondary lang yan yung pagiging Katoliko mo, kapatid. Secondary lang yan yung apostolate mo. Secondary lang yan yung mga ginagawa natin works of mercy. Tandaan natin, ang pinaka-bida sa atin bilang Katoliko ay ang Panginoong Jesucristo. Because He is the light of the world. Ang focus natin must be directed on the Lord Jesus Christ. At yung iba, secondary na lang po yun. At meron tayong pananagutan na sumunod tayo. We have to obey, mga kapatid. So, kailangan mo si Jesus. Pangalawa, kailangan mo yung obedience. Kung meron kang Jesus, pero hindi ka nag-o-obey sa Panginoon, sa kanyang panuntunan, sa turo ng simbahan, walang kwenta rin po yung sinasabi mo na Katoliko ka. Baka Katoliko lang po yan sa bibig. Yun po yung ayaw natin. Ang gusto natin maging tunay na Katoliko na si Jesus yung iyong priority sa iyong buhay, at meron kang desire to really obey the Lord Jesus Christ. Pag nagawa mo yan, ang promise mismo ng Panginoon, you will never walk in darkness. So ano ang susi para hindi ka lumakad sa darkness? Pagkilala mo kay Kristo na siya yung liwanag, dapat naka-anchor ka sa ating Panginoon Diyos. Siya yung priority mo. Maliwanag yung relasyon mo sa Kanya at sa simbahan, at meron kang desire to really follow Jesus. I want you to realize, brothers and sisters, na hindi ka follower ni Brad Calix. Secondary na lang po yan. Lahat tayo magsimula kay Pope Francis pababa sa ating sa pinakalayman. Our focus must be the Lord Jesus Christ. Ang akin challenge sa bawat Katoliko sa Pilipinas, dapat tayo ay follower of Jesus. FOJ. Dapat FOJ tayo. Tatanungin kayo, follower ka ba nino? Hindi ka dapat follower ni Pope Francis. Kasi even si Pope Francis ay sumusunod sa Panginoong Yesus. Even yung mga kardinal natin sumusunod dapat sa Panginoong Yesus. Yung ating loyalty must be sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa na lang yan yung turo ng simbahan, yung ating loyalty. Number 1, nasa ating Panginoon Diyos. You will never walk in darkness. Ano pa mangyayari sa atin? But we'll have the light of life. Ano itong light of life na ito? Ang Panginoong Jesucristo.
Paano mo itatranslate itong light of life? Magkakaroon tayo ng ilaw ng buhay. Sino ba itong ilaw ng buhay natin? Sino ba itong the light of the world? Mga kapatid, ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus. Malapit na naman tayo dito sa Lenten season natin. Ilang araw na lang po, yung pinaka-highlights nito, ang bida pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bida pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nagbabanggaan dito yung mga Pariseo. Sabi nila, hindi kami naniniwala sa iyo, sabi nila sa ating Panginoon. Ano sabi ng Lord sa kanila? Ay, paano kayo maniniwala sa akin? Hindi naman talaga kayo naniniwala. Maski mag-testify ako sa inyo, hindi naman kayo naniniwala. At hindi ako humahatol, sabi ng ating Panginoon Diyos. Totoo yun dahil sa ginawa niya doon sa babae na nahuli sa pakikiapil. Hindi niya hinatulan. Ang sabi niya lang sa babae na nagkasala, sin no more. Alis ka na and sin no more. Mga kapatid, hindi ko kumbinsido ang mga Pariseo sa ating Panginoong Yesus. Hindi nila gusto si Jesus. Nagtatanong pa nga sila, nasan yung tatay mo? Ang sagot ni Jesus, hindi nyo kilala yung tatay ko at hindi nyo rin ako kilala. Kung kilala nyo yung tatay ko, kikilalanan nyo rin ako. Pero since hindi nyo kilala yung tatay ko, wala kayong kaugnayan sa kanya. Para ba sinasabi ni Jesus, in effect, dito sa mga taong simbahan, you are in darkness. Malibang makilala nyo ako bilang representative ng Father, saka lang liliwanag ang buhay ninyo, mga kapatid. As I close, importante mga kapatid that we have to realize na ang liwanag ay ang Panginoong Yesus. Wala tayong pwedeng ibang puntahan maliban sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa na lang yung simbahan, mga kapatid. Tandaan nyo, kailangan natin si Jesus sa mga panahon na to. Pero yung simbahan, kasama. Inseparable si Jesus at ang kanyang iglesia. Sapagkat mas natututunan natin ang patungkol sa Panginoon dahil po sa simbahan na itinatag mismo ng ating Panginoon Diyos. Sa tulong po ng ating mga pastor, ng ating mga bishops at mga kaparian natin na tapat sa kanilang tungkulin. At sa pagsusumikap namin katulad ni Brad Calix na layman na maipahayag ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. I'd like to encourage you fellow Catholics na magpatuloy tayo sa Panginoon. Marami pa tayong mga challenges sa buhay. April pa lang ngayon. Marami sunod-sunod yung mga challenges ng buhay natin. Manatili tayo sa Panginoon. Pangalawa, manatili tayo sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon Diyos. Hindi ito ang panahon para lumipat ng protestante. Kompleto po tayo. Yun po yung aking realization. Sa simbahang Katoliko, kompleto. Ang problema lang, yung tao mismo na nagsasabing Katoliko siya, pero hindi niya ma-enjoy yung treasure, yung riches na nasa loob ng simbahan kasi pabaya ang Katoliko na yan. Mga kapatid, tayo ay manlalakbay sa mundo na ito. Bit-bit natin sa taon na ito ang pag-asa. Magkapit-bisig po tayo mga kapatid, walang iwanan hanggang sa dulo. Walang bibitiw. Maski na nahihirapan ka na sa buhay, maski na may pagkakataon na feeling mo ang Diyos ang layo sa'yo. Feeling mo lang yon, nagbabago kasi yung damdamin kapatid. Ang reality, ang Diyos nandyan lang. Sumasa atin ang presensya ng Diyos. Kompleto tayo, we have all the saints. Meron kang guardian angel. Ano pa ang problema mo? Kompleto ka na. Siguro marami lang Katoliko sa Pilipinas, hindi lang talaga seryosong Katoliko. Huwag tayo maging nominal na Katoliko mga kapatid.
doon tayo sa practicing Catholic. Pag sinabi natin practicing Catholic, may desire sumunod sa Panginoong Yesus. Ikaw talaga ay disciple ni Jesus. Ikaw talaga ay follower ng ating Panginoong Yesus. I challenge you mga tatay, pangunahan natin ang ating pamilya sa pagdadasal. Pangunahan natin ang ating pamilya na magsimba hanggat maaari. Ang mga tatay ang dapat mag-initiate ng paglilingkod sa Panginoong Yesus. Malaki yung pananagutan natin bilang mga tatay na hindi lang i-provide yung needs ng ating pamilya, but primarily yung ating responsibility ay yung spiritual. Parang tayo ang mga pare sa ating sariling mga tahanan. Tayo ang maglilid sa ating pamilya. At kung mangyayari yan, itong taon na ito na 2025, malulugod ang Panginoon sa ating buhay. Patuloy tayong sasamahan ng Lord sa ating mga balakin sa buhay na ito. Mga kapatid, maraming salamat sapagkat kayo ay nandyan, patuloy na nagdadasal. Isama natin sa panalangin yung nanay ni Apple. Kasi nasa ospital pa rin. Gusto ko si Apple na lang magkwento, no? Ayoko magkwento tungkol sa sitwasyon ng kanyang mama. Ako po ay nagpaplano na bumisita sana sa ospital. Kaya lang inabutan ako ng 150 yung aking blood pressure. Nag 150/90 po ako nung 2 days ago. Kaya nagpahinga lang ako. After ko ng therapy, nung blood pressure po ako ng therapist, sabi niya, Brad, 150 yung dugo mo ha. Sabi ko, kaya pala medyo nahilo-hilo ko kanina. Oo. Kaya hindi ako nakatuloy magbisita. So mga kapatid, I'm asking your prayers. Patuloy niyo po ipagdasal si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Ayoko kung basta magsalita na lang patungkol sa Mrs. ko kasi nire-respeto ko yung kanyang pinagdadaanan. Wala na akong gustong sabihin pa sa ngayon, kundi kahabagan siya nawa ng Panginoon Diyos sa kanyang sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong dasal at kami lang po ay ipinapasa Diyos yung sitwasyon ni Mrs. Umaasa pa rin, katulad ng dasal po ninyo para kay Mama, na gumawa ang Diyos ng himala. Opo. Pero kung iba naman ang plano ng Lord, tatanggapin na lamang po namin yon at ipapasa Diyos ang lahat. Alright, 11:37 ng umaga, humihingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako nakapag-broadcast ng mas maaga. Alam ko na inaantay po ninyo yung medyo maaga, pero katulad po ng sinabi ko, sa pangkalusugan ng Brad Calix, medyo nahihirapan po ako na bumangon. Gusto ng utak kong bumangon, pero yung katawan ko ayaw. So basta magpapakita na lang po ako sa inyo, at kung kayo po'y available, okay lang po. Kung medyo madidelay po kayo manood ng video natin, okay lang din po. Ang mahalaga po, nagkikita tayo sa isang araw. At mamayang gabi, Lord willing, magkikita po tayo. Wala pong check na oras, pero pag nakita nyo ako, probably 9 o'clock, probably 8 o'clock, probably mas maaga doon, humihingi po ako sa inyo ng paumanhin, ha? Dahil nakadepende na ito sa sitwasyon ni Mrs., no? Kaya mas uunahin ko Mrs. ko kaysa pag-broadcast ko. Opo, kaya yun po yung sitwasyon, kaya medyo nadidelay po tayo ng pag-broadcast. Maraming salamat, Ordinaryong Katoliko, for joining. Salamat po. Salamat, kapatid na Eunice Socorro.
Raydan Garcia, maraming salamat po. Bobby Taruk, maraming salamat sa mga insights. Well appreciated, bro. Ray Agaton, maraming salamat po. Jermaline Honasan, Balahadya, salamat. Yam Montejo, maraming salamat po. Guillermo Bantilan, salamat for joining. Adolfo Gabato Villacura, Rolando Sanyel, maraming salamat. Alan Yaneta dyan sa Hungary, God bless. At kay Fulgencio Calago, maraming salamat po. Mga kapatid, supportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace. Konti na lang ho, mag-1,000 na po tayo. Malaki po ang may tutulong nito pagka nagmo-monetize na po tayo sa YouTube para ho may pang tulong tayo sa ating mga pangailangan sa ating studio. Marami pa tayong kailangan dito, mga kapatid. If you would like to donate sa panggamit sa podcast, just let me know, mga kapatid. Marami pa tayong kailangan dito para sa ating improvement. Gusto natin magkaroon ng podcast later on. Hindi nyo nakikita yung mukha ko, pero boses lang, yun po yung podcast, no? Pag-pray natin na bigyan pa tayo ng Lord ng opportunity sa ibang mga radio stations na magkaroon ng broadcast maliban sa Facebook at maliban sa YouTube. Tatry ko na mag-live minsan sa YouTube, mga kapatid, ha, na naka-simultaneous sa Facebook. So, tignan natin kung paano siya gagana. But for now, pag-pray po natin yung mga preparations natin. Nagpiprepare tayo sa Lenten season. Salamat sa Panginoon sa kalakasan at sa kanyang patnubay. Once again, gusto kong i-acknowledge yung aking parish priest sa kanyang sacerdotal anniversary sa araw na ito. Kay Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga po. At sa lahat sa inyo, mga kapatid, na patuloy nagdadasal para po sa ating broadcast, para kay Mrs. at para kay Brad Calix, nako, maraming salamat po. Huwag kayong magugulat, ha. Minsan ako po ay tumatawag sa inyo, random lang, para po mangumusta. Opo. Kung kayo po ay available, pwede tayong mag-usap ng mga 3 to 5 minutes on air. Kamustahan lang po at konting dasal para po sa inyo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. Totoo po na kayo ang light of the world at kailangan naming sumunod sa inyo, maging follower ni Jesus sa buong taon na ito. Pag ginawa po namin yan, ang inyong pangako, hindi na kami kailanman lalakad sa darkness at magkakaroon kami ng light of life. Lord, ang kailangan namin si Jesus at ang kanyang simbahan. Inseparable po yung dalawa na yon, si Jesus at ang kanyang simbahan. Hindi pwedeng isa lang. Laging kabuntot ang simbahan. Parang si Jesus at saka si Mama Mary. Hindi pwedeng si Jesus lang. Pero siya ang pinakasentro. Ang pagsamba ay para kay Kristo, kay Jesus. At ang mataas na respeto ay sa kanyang ina na si Birheng Maria. At dapat kaming maging loyal sa simbahang itinatag ng Panginoong Jesus. Lord, I just pray for good health sa bawat isa nandito. I pray that you would bless yung kanilang mga trabaho at kanilang mga pamilya. Some of them are OFWs. Patubayan niyo po sila. Patuloy nilang makita at maramdaman ang paggalaw ng Diyos sa kanilang buhay. At inihiling po namin, Ama, ang preparasyon sa Lenten season. Sana ho, makapaghanda kami sapagkat yung highlights nitong Lenten season o Semana Santa ay hindi lang yung sufferings ni Jesus, kundi yung kanyang muling pagkabuhay. Bago yung glorification ay merong suffering katulad namin at ang simbahan ay nagsasuffer. Maraming salamat kasi hindi lang sufferings ang pwede naming daanan, kundi kayo'y nangako ng kalawalatian na kasama ng Panginoong Jesucristo. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Na-appreciate namin ang word, patnubay po. Pinagdadasal namin
ang nanay ni Apple na may karamdaman na nasa ospital pa rin po. Gabayan niyo po si ate. Sa inyong kalooban, kayo po ang tumulong sa kanya. Pinagdadasal namin ang inyong patuloy na pagkilos sa buhay ng nanay ni Apple. Maraming salamat po sa inyong intervention, Mama Mary, para po sa kanya at para po sa amin. We just want to acknowledge you, Father, sa umagang ito. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mama Mary, please pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. See you mamayang gabi, Lord willing, para sa ating usapang Katolisismo. Ingat po kayo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.